President Pro Tempore Panfilo Lacson. Senator, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Joel, Weng, magandang umaga sa atin lahat. Opo, Senador, tama bang impresyon na parang nakipagkompromiso daw po kayo para malagdaan yung committee report? At meron daw mga salita po doon na lumambot, pinalambot, soften na ang ginamit na kataga para pumasa sa pagkilatis po ng ating mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito pong inyong draft report. Yes and no. Okay. Tama yun, may pinalitan yung lingwahe pero wala naman na bago sa intent o kaya sa substance. Kasi yung nauna, yung nag-leak na report, nakasaad doon na to be charged, recommended to be charged. Pinalitan yon, naging specific lang na recommended to undergo preliminary investigation. After all, kasi ang tama rin yung suggestion ng ibang kasamahan ko, pag sinabing to be charged, ang impression ng ibang tao na hindi naman, wala naman background sa batas o sa rules of procedure, parang nasa korte na. So sabi ko, sige, walang problema kasi after all, yung komite o yung Senado, hindi naman pwede magsampa ng demanda o magkaso sa korte. Ang pwede lang gawin talaga namin, magrekomenda sa DOJ o kaya sa Ombudsman na magsagawa ng preliminary investigation. At bahala yung DOJ at Ombudsman na magsampa o magkaso sa korte. Bakit po hindi pinanatili na lang yung salitang recommended to file charges kung ang proseso din naman ay gano'n din ang dadaanan, Senator? Kasi ang dating po sa iba, katulad kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, politics daw po ito, Senator. Hindi, mali kasi yung report ng reporter. Ang tanong, siyempre magbabase si Ombudsman Remulla sa tanong. Opo. Hindi naman niya alam yung facts eh. So siyempre sagot niya, at ako naniniwala ako siyempre dati naman siyang congressman, alam niya yung kalakaran ng politika sa both chambers. Dahil alam niya na mayroong mga compromises. Pero ito, in this case, sa kaso ng Blue Ribbon Report, maski may kompromiso sa paggamit ng lengguwahe, hindi naman na-compromise yung sustansya. Meaning, nandun pa rin yun. Kasi ganito Weng, Joel, di ba? Ang i-recommend talaga namin doon, maging subject ng preliminary investigation. Di ba, ni-explain ko to nung unang nag-leak nga na after all, nag-undergo na nga ng preliminary investigation yung binabanggit noon na nire-recommenda. Yun na yung practical reality sa ground nangyayari. So inuulit lang namin yung nangyayari na. Hindi naman ako pwedeng o yung komite will go against what is already happening on the ground. After all, yung mga ebidensya na ginamit ng DOJ at saka ng Ombudsman sa pagkukondak ng preliminary investigation o kaya sila umabot sa preliminary investigation, nanggaling din yung karamihan sa Blue Ribbon. Pero Senator, maliban po doon sa terminolohiya na yan na instead of ng filing of charge o pagsasampa ng kaso to preliminary investigation, mayroon pa po bang ibang nabago sa nilalaman ng draft committee report? Wala, actually wala. Yun ang isang material na palit na instead na to file charges or to be charged, pinalitan ng preliminary. Mas specific nga yun eh. Ngayon, kasi tatlo yan eh. Tatlong pwedeng rekomendasyon. Either is subject na sa preliminary investigation or magkaroon mag-conduct ng case build-up in the case of DOJ. Ang katumbas naman nun sa Ombudsman, fact-finding. Yes. Magkaiba yung pero pareho rin yun. Yung case build-up, para rin fact-finding yun. Yun namang fact-finding, parang case build-up din yun. Patungo sa preliminary investigation. Kasi may mga kaso na sumailalim ng case build-up ng DOJ o fact-finding ng Ombudsman na hindi umabot sa preliminary investigation. Ito lang, kasi kinukulang sila ng ebidensya para makapag-establish ng probable cause. Correct. Okay. Ito lang, Senador, kasi ang sinasabi na ilang mga nakapuna at ilang mga observers, there's a world of difference. Meron daw mundo ng pagkakaiba doon sa sinasabing recommended for filing of charges doon sa recommended For preliminary investigation. Totally malayo daw po ang agwat eh. That is the reason, exactly the reason, Joel, Weng, kung bakit pinalitan yung lingwahe. Kasi nagkakaroon ng pag sinabi mong for filing of charges, pwedeng interpret yun na filing of charges before the Ombudsman or before the
DOJ. Mm-mm. Pwede ring interpret yun, filing of charges sa court. Mm. So para Correct. lang maliwanag, pinalitan na natin ng specific phrase na to undergo preliminary investigation. After all, sabi ko nga, hindi naman pwede magsampa ng kaso sa korte ang Blue Ribbon Committee o ang Senado. Hindi namin, wala sa mandato namin yon. Mandato yun ng DOJ at saka ng Ombudsman. Pero Maski NBI saka PNP, hindi sila pwede magsampan diretso sa korte. Opo. Pero tapatang tanong, Senator, hindi po ito resulta ng anumang kompromiso. Well, sabi ko nga yes and no. No? Dahil ito yung hiniling ng ibang masyadong parang all-encompassing yung filing of charges. Baka subject to misinterpretation, isipin ng mga kababayan natin, iba na hindi naintindihan yung kalakaran ng pag-handle ng kaso. Baka isipin, sa korte na yung kaso. Opo. So iba yung level na yon. Yun ang merong world of difference o well of Yes. difference na pagka ang kaso nasa korte na, medyo, ibig sabihin, meron ng probable cause. Wala pa naman tayo sa punto na may probable cause, at least except for former Senator Bong Revilla na na-establish na yung probable cause. Kaya nga nasa korte na, nasa Sandigan Bayan na yung kaso. So yun ang may diferensya. Pero yung paggamit niya ng phrase, kaya pumayag akong palitan. At ako mismo, nung mapansin ko yun, oo nga, tama yung observation na baka misinterpret na napakatibay ng sobra yung ebidensya na nasa korte na, wala pa naman talaga sa korte. Linawin ko lang, Senator, ito ay kompromiso para lang itama yung terminolohiya sa draft report. Hindi kompromiso dahil may nakausap na palambutin ng report para hindi masagasaan ng direkta yung inyo po mga kasamang senador. Hindi, mali rin. Kompromiso, sabi ko nga yes and no, di ba? Opo. May kompromiso dahil nirequest nila, baka pwedeng palitan naman yung salitang charge. Exactly, opo. Sa akin naman, walang magpapalit, walang mapapalitan sa substance. Noong report namin, kung palitan yung word na to be charged or to file charges, kung papalitan ng recommended for preliminary investigation Opo. ng DOJ o kaya ng Ombudsman. Okay. Walang sustansyang, walang lumambot sa sustansya. Opo. Parang nilidaw lang natin. Oo. So, Siyempre, kasi ako din, sa akin din ang galing yung to soften, pero I was referring to the language. Opo. Pero sir, Hindi soften yung report. oo. Pero sir, ang nilalaman niya na doon pa rin yung recommendation para kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Jingo Estrada, kay Senator Chis Escudero, kay House Saldico. Speaker Saldico and dating House Speaker Martin Romualdez. Nandun pa rin yun. Oo. Yung in the case of Speaker Romualdez, kasi di ba ang naging basihan lang sa pagre-recommenda sa kanya, yung statement ni Gutesa. Gutesa. Yes. Opo. Hindi pa naman kami umabot to sa huling pagdinig kasi partial nga ito eh. Opo, opo. At saka kung magkakaroon ng pagdinig na halimbawang merong validation o corroboration do sa paglilink kay former Speaker Romualdez, sa final report ng Blue Ribbon, mapapalitan yon. Masasama na siya doon sa irerekomenda for preliminary investigation. Opo. In the case of Speaker Romualdez, hindi siya for preliminary investigation kasi nga walang validation, walang corroboration, unlike doon sa iba na aside from the testimony or testimonies of Yusek Bernardo, saka si Henry Alcantara at yung iba pa, nakabatay din yon doon sa official record ng nasa GAA na kung saan nakalista yung mga listahan ng nakalista yung mga proyekto na tumugba doon sa amount, doon sa halaga na sinasabing ganitong porsyento, tumama naman doon sa diniliver na amount. Okay. Nasusundan yun. Yes, Yun ang nasusundan ibig ko ko po. sabihin. Correct, Kay Speaker Romualdez, ang recommendation doon sa kanya, i-pursue yung mga ebidensya na nakalap, Oo. no, patungo sa preliminary investigation, Kumbaga, pero wala pa doon. So, For further investigation, more on ibig fact-finding sabihin. o kaya Oo. case build-up. Yes. At saka yung inirecommend siya para sa yung AMLAC magsagawa ng tracking no mga movement ng accounts. May mga ganong recommendation doon. Nakakailang pirma na po ng mga senador doon sa draft committee report, Senator? Kagabi pa lang natapos after nung session yung final na yung draft. So today, na-expect namin i-route yun sa aking mga kasamahan. At kung makagather ng at least 11 signatures, isasabit na yun sa Bills and Index para ma-transfer na doon sa ordinary business. Makaka-11 kayo, Senator? Base sa aming pagpupulong nung Lunes,
kasi nando naman yung ibang kasamahan ko sa majority. Mukhang sa tingin ko satisfied naman sila doon sa pagpapalit ng lingwahe. So, confident ako na makakagather ng 11 signatures. Okay. Ito lang, Senador, kasi kayo a seasoned investigator, no? Kayo nanguna sa pagtatanong dito sa mga resource persons at nakapaghubog ng ganyang klase ng draft report. Pwede ho ba namin tanungin, do we have a strong case against the legislators involved, allegedly involved, dito po sa pagnanakaw na ito? As far as the pieces of evidence na nakalap ng Blue Ribbon, I would say yes. Pero it is up to the DOJ or Ombudsman to evaluate kung merong, kasi tinaas nila yung threshold eh. Dati kasi, di ba, ang kalakaran, probable cause lang. Correct. Tinaas yan ni dating Secretary Boying Remulla na reasonable certainty of conviction. Ibang level yon. Kasi pag sinabing probable cause, medyo mababa yun dahil may probable cause parang probably guilty, di ba? Pero tinaas nila ng reasonable certainty of conviction, meaning malakas yung kanilang kaso sa korte. So sa kanilang evaluation, at ito yung kanilang expertise kasi meron silang panel of prosecutors na mag-i-evaluate doon sa mga ebidensya. Iba yung level ng investigador, iba level ng prosecutor. Kung sa pananaw ng mga prosecutors, hindi aabot sa threshold ng reasonable certainty of conviction, hindi nila sasampahan ng information yun, hindi sila magpapile ng information. At sa resolution na ilalabas nila, sasabihin nila, kulang ang ebidensya. So hindi ko para pangunahan yung mga prosecutor kasi sila yung nag-aral ng mga rules of evidence, lahat. Sila lahat yan eh. Oo. Pero yun nga sana susunod kong tanong eh. Kung doon tayo sa mas mataas na level, yung reasonable certainty of conviction, Senator, meron ba? Kailan sinabi niyo? Hindi para sa akin kasi hindi ako prosecutor eh. Yes, Kung ako, nag-abogado at prosecutor ako, pwede kong, maski sila, tanungin mo sila ngayon, yung mga prosecutors. Yes. Tanungin nyo si Prosecutor General Padulyon. Sasabihin sa'yo, teka muna, hindi pa umabot sa akin, pag-aaralan ko pa. Kasi ano yan eh, pagka tinignan mo yung kabuuan ng ebidensya, ng mga pumasok na ebidensya, saka ka palang makakapag-evaluate. Kasi meron kaming ebidensyang naipasok do sa, naipadala sa DOJ o nakuha nila, pero meron din silang sariling ebidensya na nakalap na pwedeng karagdagan o kabawasan. Kasi remember, sina Yusek Bernardo, si Alcantara, si Opulencia, at saka yung sa SIMS, si Santos. Nakapasok sila sa Witness Protection Program. Bound sila ng isang memorandum of agreement na kung saan magte-tell all sila doon. So ang hindi ko alam, kung aside from yung na-testify na sa Blue Ribbon Committee, meron silang dinagdag na information sa kanilang mga affidavit doon na wala sa Blue Ribbon. So iba yung appreciation ng prosecutor, iba yung appreciation ng Blue Ribbon. Okay. Kaya meron din naman kami nakalap na pwedeng hindi nahagip ng DOJ o ng Ombudsman. Pwede rin yon kasi hindi lang nakuha. No, halimbawa, kung meron kaming mga dokumento kasi binasa lang ni Bernardo na herein to attach as annex so and so. So kung hindi na-capture ng DOJ yon, wala sa kanila yon, pero nasa record ng Blue Ribbon yon. So iba yung appreciation namin, at least sa level ng investigation, kaysa sa level ng prosecution. Pwedeng meron kami na wala sila at pwedeng meron sila na wala kami. So kapag na-i-adapt na itong resolution, yung committee report, at ito hiniling at humihiling nga sila ng kopya at pinadala namin, pwedeng ma-reinforce pa yung hawak nilang mga ebidensya at makadagdag para umabot sa threshold na sinasabi nilang reasonable certainty of conviction. Senator, hanggang kailan patatagal yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee para masabing buo na ang investigation po niyo? Kasi ang pangamba ng iba, baka nawawala na tayo ng momentum. Hindi. Patapos na actually. Nag-peak na tayo noong panahon ni na Bernardo. Andun na yung peak eh. Loose ends na lang. Parang ito closure na lang eh. Isa o dalawang pagdinig. Anong malay natin? Baka merong sumulpot pang mga bagong ebidensya, bagong testigo. Hindi natin alam yon. As of now, wala namang kumukontak. Hindi tulad nung araw na maraming kumukontak sa akin bilang chairman na gusto mag-tell all. Yung iba palpak, yung iba totoo, yung iba opportunista lang na gusto
alam mo na, hindi na ako mag-mention ng pangalan, pero iba doon sa mga resource persons namin, sasabihin, gusto na mag-tell all. Hindi naman lang ako maisahan dyan eh. Sabihin ko, mag-drop muna kayo ng affidavit, evaluate namin kung talagang tell all yan. Kasi hindi lang naman sa inyo kami huhugot ng karagdagang dokumento o testimonya. Ibabalidate namin yan. Merong at least mga 3 ganon resource persons na ngayon nasa sakdal kasi nga opportunista lang. Okay. Pwede ba namin malaman, Senador, kung sino po dun sa mga kasama po ninyo ang nakiusap sa inyo to soften? Oo. Hindi na. Huwag na natin palalayimin yung... Kasi alam mo, hindi ko sila masisisi eh. Opo. Dahil sa lawak ng investigasyon at saka doon sa mga na-involved na kasamahan namin, siyempre, may mga complexities yan, may mga sensitivities na nakapaloob kasi may kanya-kanya kaming sentimento eh. Na halimbawa, siyempre, sa tagal ng pinagsamahan, maski pa paano may mga personal attachments at hindi ako para maghusga kung bakit sila magkaibigan humingi ng konting ika nga para mong sabihin natin yes, compromise na pwede naman palitan tong language. Sa akin naman, ang bottom line, hanggang hindi makaka-apekto do sa substance, do sa intent ng investigasyon, bakit nga ba hindi? Kasi mahirap naman yung napaka-rigid mo, hindi ba? Opo. Na para bang, hindi, ito gusto ko, basta dito tayo. Hindi naman ako ganon, pero meron akong baseline. Pag mababa na sa baseline ko, hindi na ubra, non-negotiable na. Yun nga lang, Senator, kasi ang impression kasi barkadahan nga daw yung Senado. Parang Kaya nangyari Old ito. Boys Club. Oo. Meron na nga ako mga kasama na hindi ako kinakausap. Pero that's part of my mandate, part of my duty. Kung hindi nakakausapin, masama loob nila sa akin dahil sa ginagawa ko, tanggap ko naman yun eh. Nakaready naman ako dun eh. Kasi nang tinanggap ko itong pag-chairman ng Blue Ribbon at pumutok na nga yung flood control at minababanggit na nung araw pa, maski wala pa kami pinanghahawakan, na pwede kami may mga kasama na ma-involve. Nakapakturay na sa akin yun nung tinanggap ko yung chairmanship. Kaya may isasakripisyong relasyon. Di ba, Senator? Sir, thank kasama you. yun eh. Kasi kung ikaw ang head ng, halimbawa, tumaas tayo ng level ng konti, prosecutor ka, may kaibigan ka, anong isasakripisyo mo? Yung mandato mo o yung pakikipagkaibigan mo? Ay, syempre yung pakikipagkaibigan, Senator. Hindi, depende. Pwede ka namang yumuko ng konti pero not to a point na bababa ka doon sa tinatawag kong, lagi akong merong baseline principle. May Lahat naman threshold kami ka. merong baseline principle. Lahat tayo. Pero iba-iba yung level ng ating baseline. Merong mas mataas ang baseline, Merong may mas ubod ng mababa ang baba. baseline, yung iba baseline sagad sa lupa. Ibig sabihin, wala ng prinsipyo. Oo. Senator, maraming salamat sa Thank you, oras sir, sa pagpapaliwanag Mag-ingat ka. po. Thank you. Thank you. Good Thank you. morning. Good